Magandang gabi po sa ating lahat po. So bago natin magpasimula, so nais ko po munang pasalamatan ng Panginoon sa katatapos po na gawain natin. So sana napaka-successful at napakagandang anniversary ng church. So you praise God. At the same time, tapikin niyo po yung mga sarili niyo, sabihin niyo, very good. Good job, di ba? So malaking lagi yung part natin is malaking bagay po, malaking tulong na naging part po tayo ng anniversary po natin. Okay, so tayo manalangin na po. Yes, Lord, hallelujah. Lord Jesus, salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, muli, Lord God, at kami ay sama-sama, Lord, na magbubulay ng iyong mga salita, Lord God. Salamat, Panginoon. Forgive us, dear Jesus, for anything, Panginoon, na we have done or said today, Lord God, that did not reflect your love or bring glory to your name, O Lord God. If we hurt someone, Lord God, with our words, fail to show kindness or allowed pride, anger or worry, O Lord God, to take over our thoughts, Lord God. Please cleanse us, Lord God. Purify our hearts and help us, Lord God, to grow more in your likeness each day, Lord God. Lord, we are nothing without you, Panginoon. And we do need your grace and mercy, Lord God, every single hour, Panginoon. Tonight, Lord Jesus, we are inviting and allowing the Holy Spirit to manifest and experience, Lord God, your supernatural power, the healing, anointing, and blessing, O Lord God. Lord, I want to thank you, Panginoon, for the lives of my brethren, Panginoon, who meet dedicate their time, Lord God, to listen, to pray, and study your word, Panginoon. Let our spiritual ears be open, Lord God, so may fully absorb your message tonight, Lord God. Right now, Jesus, we receive your heavenly blessing and victory that only belong to us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang topic ko po today is lamentation po tayo. So, ang title ko po ngayon is God's Mercy in Times of Sorrow po. So, actually, last November, if I'm not mistaken, November or December, binigay na po ni Tita Tess yung mga schedule po ng mga mag-share ng Word of God. So, ahead of time, nag-prepare na po talaga ako kasi alam ko matatapunan ako ng maraming trabaho. So, actually, December ko pa po ito ginawa. So, ngayon po, binalikan ko siya last day po. And then, I praise God kasi napapanahon siya. So, sabi ko, God's mercy in times of deep sorrow po. So, from Lamentation 1 to 5 po. So, isa-summarize na lang po natin siya. So, kung siyempre alam po natin ang pinaka main character dito is si Prophet Jeremiah, di po ba? So, little bit background lang siguro alam naman na po natin na si Prophet Jeremiah is a major Hebrew prophet, di po ba? Who ministered in Jerusalem for over 40 years po. So, he is known as a weeping prophet, di po ba? Kung tayo iyakin, siya mas iyakin po. So, meron tayong pagbabasihan kung paano talaga mag-weep, di po ba? For his deep sorrow over Judah's sin and destruction, kaya naging weeping prophet po siya. So, siya po ay pinanganak sa priestly family in Anathoth, just outside for Jerusalem po. So, he was called by God as a young man to preach, di po ba? So, for repentance sa mga Juda, and then yung mga warning niya for their idolatry and injustice, di po ba, na to bring destruction to Babylon po. So, makikita rin po natin na yung buhay po pala ni Jeremiah as he was brutally beaten po and imprisoned po at the bottom of filthy Christian. So, binasa ko yung Christian. Ano yung Christian? So, doon sinerch ko, toilet tank pala. So, ibig sabihin talagang napakabaho po nung pinuntahan niya talaga. Doon nakita ko rin po, nabasa po natin doon na his life was forced march daw po to Egypt. So, doon din po siya namatay sa Egypt po. So, mababasa po natin. So, yun po yung a little bit background about Jeremiah po. So, in sa chapter 1 po, so makikita po natin sa yung pinaka-summarize ng chapter 1 is yung desolation of Israel po. So, makikita po natin yung destruction po ng cities from former joy to devastation. So, sa verse 1 po, pwede po sa above po. Chapter 1 to 2. So, tinutukoy niya parang doon sa poem, napaka-poetic po ng librong to, di po ba? Deeply emotional account po ng Israel. And then, pag nabasa po natin, di ba, sabi niya rito, kay lungkot, ang sabi niya rito, kay lungkot na nakaupong nag-iisa ang lungsod na dating puno ng mga tao. Siya'y naging parang isang balo, siya na dating dakila sa gitna ng mga bansa, siya na dating prinsesa ng mga lalawigan ay naging alipin. Verse 2 po, siya'y umiiyak ng mapait sa gabi na may luha sa kanyang mga pisngi.
Sa lahat ng kanyang mangingibig ay wala ni isa man sa kanyang umaliw. Lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanya ay nagtaksil. Sila'y naging mga kaaway niya. So kung mababasa po natin dyan nagpasimula na yun yung distraction ng city nila. So inihalin tulad siya sa isang prinsesa. Kasi makikita natin, di ba sabi niya marami dati. Marami talagang, kumbaga kung magiging famous talagang bansang Israel, di po ba? But then, nung nakita natin, nung binasa ko po yung buong chapter 1 na yan, punta po tayo sa chapter 15 po, yung pagwasak po ng Israel. Sabi po dyan sa 15, tinawanan ng Panginoon. Mismo ang Diyos na po yun, ha. Tinawanan ng Panginoon ang lahat ng aking mga magigiting na lalaki sa gitna ko. Siya'y nagpatawag ng pagtitipon laban sa akin upang durugin ang aking mga binata. Niyapakan ng Panginoon na parang pisaan ng ubas ang anak na dalaga ng mga Juda. Imagine niyo po, i-visualize niyo po, yung tinatawanan ng Panginoon mismo, ha, hindi po yung mismong kalaban nila o kaaway nila yung nag-distract ng city nila. Mismo ang Diyos na po yung gumawa nun. Kasi nga, dahil sa mga ginawa, mga wrongdoings nila, di po ba? Kumbaga napuno na ang Diyos, di ba? Tinawanan ng Panginoon. At the same time, yung sumunod sa dulo, sabi, niyapakan ng Panginoon na parang pisaan ng ubas ang anak na dalaga ng Juda. Ano sa 16, dahil sabi doon, dahil sa mga bagay na ito ay umiiyak ako, sabi ni Prophet Jeremiah. Ang mata ko ay dinadaluyan ng luha, sapagkat ang mga aliw na dapat magpanumbalik sa aking katapangan ay malayo sa akin. So napakalayo na ng Panginoon sa kanya. Ang mga anak ko ay mapanglaw sapagkat nagwagi ang kaaway. And then sabi niya sa 20 po, punta po tayo sa 20 po. Sabi niya rito, masdan mo o Panginoon, sabi niya rito, sapagkat ako'y nahahapis, ang aking kaluluwa ay naguguluhan, ang aking puso, sabi niya rito, di ba, nagugulumihanan, sapagkat ako'y lubhang naghimagsik, sa lansangan ng tabak ay pumapatay, ito'y gaya sa kamatayan ng buhay. Di ba? Kung mababasa po natin talaga yung desolation ng Israel at yung destruction ng city from former joy to devastation, talagang makikita niyo po yung pagkawasak nila. So hindi na po yung natural calamity yung pagkawasak ng Israel. Kumbaga, it's God na po yung naggumawa nito. And then sabi sa chapter 2, punta po tayo sa chapter 2. So sa chapter 2 po naman to, doon natin mababasa pag sinamarize po natin to, yung anger po, God's anger to His people, yun yung consequences na po ng kasalanan nila. So punta po tayo sa 1. Sabi niya po rito, tignan mo kung paano ang kanyang galit ay tinakpan ng Panginoon ng ulap, ang anak na babae ng Zion. Kanyang inihagis sa lupa mula sa langit ang karilagan ng Israel. Hindi niya inalala ang kanyang tuntungan ng paa sa araw ng galit niya. Verse 2, nilamon ng Panginoon, hindi siya nagpatawad sa lahat ng tahanan ng Jacob. Sa kanyang puot ay ibinagsak niya ang mga muog ng anak na babae ng Juda. Kanyang inilugmok sa lupa na walang karangalan ang kanyang kaharian at ang mga prinsipe nito. So makikita natin yung kumbaga yung himagsik ba tawag doon, yung kalupitan ng Panginoon sa mga tao ng mga panahong ito. Ano sa verse 5 po, basahin po natin. 5 to 7 po. Sabi niya rito, ang Panginoon ay parang kaaway sa kanyang nilamon ng Israel. Nilamon niya ang lahat nitong mga palasyo. Kanyang giniba ang mga muog nito at kanyang pinarami sa anak na babae na Juda ang pananangis at panaghoy. So 'di ba, imagine niyo po, lahat giniba ng Panginoon. And then sa 6 sabi niya, ginawan niya ng karahasan ang kanyang tabernakulos na gaya ng isang halamanan. Kanyang sinira ang kanyang takdang pulungang lugar. Ipinalimot ng Panginoon sa Zion ang takdang kapistahan at sabat. At sa kanyang matinding galit ay tinakwil ang hari at ang pari. And then sa 7 po, itinakwil ng Panginoon ang kanyang dambana. Kanyang iniwan ang kanyang sanktuaryo, kanyang ibinigay sa kamay ng kaaway ang mga pader ng kanyang mga palasyo. Isang sigawan ang naganap sa bahay ng Panginoon, na gaya ng sa araw ng takdang kapistahan. So imagine niyo po yung kaguluhan na nangyayari during that time, di po ba? So wala na silang saklolong pwedeng lapitan po. And then sa 9 po, balik sa verse 9, sige po. And then basahin po natin sa 9.
Sabi niya rito, ang kanyang mga pintuan ay bumaon sa lupa, kanyang giniba at sinira ang kanyang mga halang. Ang kanyang hari at ang mga prinsipe kasama ng mga bansa. Wala nang kautusan at ang kanyang mga propeta ay hindi na tumanggap sa pangitain mula sa Panginoon. So as in talagang wala na po silang maaasahan during that time. So napaka kawalan na nila ng pag-asa sa mga panahon na talagang hindi na nila nararanasan yung pagmamahal ng Panginoon, yung destruction ng temple nila, na kung saan yung mga sacrifice nila, di ba, doon nila talagang ino-offer yon, din yung tabernacle nila, na kung saan yung mga kasalanan, di ba, na forgive, and then ngayon laid waste na siya, di po ba? Yun yung turning point in the history ng Israel po, na yung temple ng center of their identity, na kung saan yung place ng heaven and earth, di po ba, doon nagtatagpo. But then mababasa po natin sa verse 3. Pwede balik po tayo sa 3 and 4 po. Sabi niya rito, yung kamay ng Panginoon, kasi meron siyang ginamit diyan na kamay. Sabi niya rito, ang kanyang nilipol sa matinding galit ang lahat ng kapangyarihan ng Israel. Iniurong niya sa kanila ang kanyang kanang kamay. Take note niyo po, basahin niyo po yung kanang kanay sa harapan ng kaaway. Siya'y nag-alab na gaya na nag-aalab na apoy ni sa Jacob at tumutupok sa buong paligid. And then sa verse 4, binanggit niya ulit yung kanang kamay ng Panginoon. Inakma niya ang kanyang pana na parang kaaway, na kanyang kanang kamay na nakaakma na parang kalaban, at pinatay ang lahat ng kaaya-aya sa mata, sa tolda ng anak na babae ng Zion. Ibinuhos niya ang kanyang matinding galit na parang apoy. So pag binabasa po kasi natin yung right hand, so nabasa ko doon, sabi doon yung symbolic daw po pala ng right hand. Often used daw po sa Bible to, na nagre-represent po ng strength, ng power, ng protection. But that time po, 'di ba, iba yung, kumbaga iba yung nangyari, yung puot, yung galit, yung nagre-represent sa pagkabasa po natin. And then pupunta po tayo sa verse 20 to 9 po. 20 to 21 po. Sabi niya rito, tignan mo o Panginoon at masdan mo, kanino, 20 po, 20 lang po, pababa po onte. Sabi niya, tingnan mo o Panginoon at masdan mo, kanino mo ginawa ang ganito? Kakainin ba ng mga babae ang kanilang mga anak, ang mga batang ipinanganak sa malusog? Papatayin ba ng pari ang propetang sanctuary ng Panginoon? So nagtatanong na siya diyan, di po ba? Diyan sinasabi ni Prophet Jeremiah. And then mababasa po natin yan sa chapter 4. Sasagot po ang Panginoon diyan. And then sa 21 po, sabi niya rito, ang bata at ang mga matanda ay nakahiga sa alabok at sa mga lansangan. At ang aking mga dalaga ay mga binata ay nabuhol sa pamamagitan ng tabak. Pinatay mo sila sa araw ng iyong galit. Pinatay mo ng walang awa. So ibig sabihin, ultimo yung mga bata po na walang kinalaman. So talagang natupok sila. Kumbaga, talagang nag-suffer po sila. O then, mababasa po rin natin sa chapter 3. So punta na po sa chapter 3. Diyan na po yung cry of mercy. So famous po. Tsaka alam na po natin when it comes sa chapter 3 verse 21 to 24, di po ba? Mababasa natin diyan, nasabi niya sa 21, 3:21 po. So nandiyan po yung personal pain and anguish of ng author po, si Prophet Jeremiah, yung physical, yung emotional torment na na-overwhelm siya sa Panginoon, yung anger, di po ba? However, di po ba, he never forget God's mercy. Tsaka yung hope. Kapag nabasa po natin yan sa 21 po, sabi niya, ngunit ito'y naalala ko, kaya't meron akong pag-asa. And then sa 22, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi matatapos. Diba? God is merciful and compassionate. And then sa 23, sabi niya, sariwa iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapanan. Diba? Great is your faithfulness. And then sa 24, sabi niya rito, the Lord is my portion. Sabi niya, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa kanya. So kapag binabasa natin to, so hindi natin alam kung ano yung tumatakbo doon. Diba? Bago niya sinabi yan, mayroon na pinanghugutan niya si Prophet Jeremiah sa mga naunang verses po. So yun yung proseso ng suffering niya. So makikita natin na as in talagang yung kahirapan physically, emotionally, spiritually. So nandoon yung process ng suffering niya. But then still, 'di ba? Inaalala niya pa rin ng Panginoon. So yung hope nandoon pa rin. Sabi niya, 'di ba? God is merciful and compassionate sa 22. Di sabi niya sa 23, great is thy faithfulness, di po ba? Ano sa 24 sabi niya, di ba? The Lord is my portion, di po ba?
So yung ganong process of suffering niya na merong kapag-asahan, ganon din po ba tayo kapag nakakaranas tayo in a midst of deep sorrow? So meron pa rin po bang pag-asa or gumigive up na tayo, sumusuko na po ba tayo? So dito 'di ba kung mababasa natin as in talagang ipipicture po na i-visualize natin yung nangyari sa mga panahong ito, 'di po ba? Talagang as in yung family nandoon, 'di po ba? Na dati sila maganda yung kanilang pamumuhay but then naging alipin na sila, 'di po ba? Ultimo mga bata, 'di po ba pinagtatrabaho, as in wala silang pahinga, 'di po ba? And then chapter 4, pag sinamarize po natin yun, pag binasa po natin, yun na yung consequences ng kasalanan nila. So mababasa din po natin dito sa verse 8 po. Punta po tayo sa chapter 4 na po, verse 8. Sabi po rito sa verse 8, sabi niya rito, ang kanilang anyo ngayon ay higit na maitim kaysa sa uling. Kung makikita po natin yung physical appearance nila before, so yan po, hinahambing sila na talagang maganda. Balik po tayo sa 7. Basahin po natin yung 7. Sabi niya rito sa 7, ang kanyang mga pangunahing tao higit na dalisay kaysa sa niebe, higit na maputi kaysa gatas. So yan yung mga itsura po nila dati, ang kanilang katawan ay higit na matipuno kaysa koral. Ang ganda ng kanilang anyo ay parang zafiro. But then, 'di ba, nung nakaranas na sila ng ganitong kaparusahan sa Panginoon, 'di ba, sabi niya sa 8, ang kanilang anyo ngayon ay higit na maitim kaysa sa uling. So hindi na maipinta, hindi na sila ma-recognize. Sila ay hindi makilala sa mga lansangan na po. Palaboy-laboy na sila. Ang kanilang mga balat ay naninikit sa kanilang mga buto. Ito'y naging gaya ng tuyong kahoy. Imagine niyo na po yun, yung mga bata nagiging malnourished. Di po ba? And then, sige, basahin po natin sa 9 to 11 po. Sabi niya rito, mabuti pa, 'di ba? Sabi niya rito, mabuti pa ang mga pinatay sa tabak kaysa pinatay sa gutom. 'Di ba? Kasi alam nila na unti-unti silang pinapatay, unti-unti yung pain na nararanasan nila. Unless sa pagpinatay sila sa tabak, isahan lang kumbaga, tigwak na sila. And unlike kasi rito, unti-unti silang pinapatay sa gutom. So yung starving nila sa food, talagang ando doon yung kahirapan talaga. 'Di ba? Yung kumakalam yung sikmura mo, umiinit yung ulo mo, 'di po ba? So nandoon sapagkat ang mga ito ay nanghihina at nagkakasakit dahil sa kawalan ng mga bunga ng lupain. And then sabi niya rito, di ba kanina yung tinanong ko kanina yung verse 2, sa 20 na tinatanong niya yung Panginoon, sabi niya baka darating yung time na pati yung mga anak daw ng mga babae kainin nila. Ito, sabi niya rito sa 10, di po ba, niluto ng mga kamay ng mga mahabaging babae ang kanilang sariling anak. So to the point na niluto talaga nila sa wala na silang makain. Sila'y naging mga pagkain nila dahil sa pagkawasak ng anak na babae sa kanilang bayan. So no choice na po sila. So kailangan na nilang kainin ano yung mga resources na pwede sa paligid nila. And then sa 11 po, nilubos ng Panginoon ang kanyang puot. So to the highest level po, yung talagang galit ng Panginoon. Ibinuhos niya ang kanyang matinding galit at siya'y nagpaningas ng apoy sa Zion na tumupok sa mga pundasyon nito. So 'di ba, imagine niyo po 'yon, yung may mga nangyari diyan na yung kasi may nabasa rin po ako diyan yung one key point daw po diyan ng failure din ng Israel yung mga prophet po ng Israel at saka yung mga king dahil nagkasala po sila yung negligence po nila na nag-contribute po talaga sa pagbagsak ng Jerusalem. So in this chapter po it serves as also po na a power reminder sa atin sa leadership po in matter in society or in moral dignity po natin. So sa country po natin, di po ba, in all aspect nakikita natin, nangyayari po yan. Kapag may mga bansa po talaga na hindi na tolerate na talaga yung kasamaan, di po ba? Ba't din nakikita natin, di po ba, yung pagbagsak paunti-unti nagko-collapse yung country nila kasi nga hindi maganda yung pamumuno nila, di po ba? So the question dun sa is ano ba yan? Yung sa aspect naman po sa country or sa church, di po ba? Or sa ministry, sa trabaho, sa family, di po ba? Kapag tayo po nag-fail to lead, it will collapse po. So kawawa po yung mga next generation na magsasuffer po. So nakita po natin dyan, pag binasa rin po natin dyan sa chapter 4 na po yan, marami po dyan yung mga bata po talaga na
nagkaroon ng forced labor, hindi na talaga sila, yung nabasa ko yung paluray-luray yung mga bata, tapos yung mga kababaihan po talagang ni-rape sila, so wala silang choice, kumbaga, kasi kontrolado na sila, kumbaga, yung puot talaga ng Panginoon, di ba sabi niya, nilubos ng Panginoon ang kanyang puot, so walang mercy na ibinigay ang Panginoon sa kanila, ibinuhos niya ang kanyang matinding galit, sinabing matindi, so to the highest level talaga yung naranasan po nila. And then sa chapter 5 po, yun na po yung pinaka-prayer ng restoration nila. So, nandun na yung voice of community po as a whole. So, pag binasa po natin yung Lamentation 5, napaka-profound po ng mga sinasabi po dyan ni Prophet Jeremiah. Basahin po natin. Sabi niya rito, alalahanin mo, O Panginoon, kung ano ang nangyari sa amin. Iyong masdan at tignan ng aming kahihiyan. Diba? Ang aming mana ibinigay sa mga dayuhan, ang aming bahay ay sa mga taga-ibang bayan. Then 3, kami ay naging mga ulila at walang ama, gaya ng mga balo sa aming mga ina. Dapat kaming magbayad sa tubig na aming iniinom. Dapat naming bilhin ang kinukuha naming kahoy. Ang mga humahatol sa amin ay nasa aming leeg. Kaini, napagod na. Wala kaming kapahingahan. Imagine niyo po yung nangyayari sa kanila during that time. And then sabi sa 6, sa mga taga-Ehipto, kami ay nakipagkamay at sa mga taga-Syria upang makakuha ng sapat na tinapay. Ang aming mga pinuno ay nagkasala at wala na. At kami ay nagpapasa ng mga kasamaan nila. Mga alipin ang namumuno sa amin. Walang magliligtas sa amin sa kanilang kamay. Nalalagay sa panganib ang aming buhay upang makakuha ng tinapay dahil sa tabak sa ilang. Ang aming balat ay kasing init ng pugon dahil sa nagniningas na init ng taggutom. Ang mga babae sa Zion ay ginahasa nila at ang mga babae sa mga bayan ng Juda. Ang mga pinuno ay ibinitin sa kamay nila, hindi ginagalang ang matatanda. Ang mga binata ay pinagtatrabaho sa gilingan at sa bigat ng kahoy ng mga bata ay nagpasuray-suray. Iniwan na ng matatanda ang pintuang bayan at ang mga binata ng kanilang mga tugtugan. Ang kagalakan ng aking puso ay huminto na. Ang aming pagsasayaw ay napalitan ng pagluluksa. Nahulog mula sa aming ulo ang korona, kahabag-habag kami sapagkat kami nagkasala. Dahil dito ay nagkasakit ang aming puso. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga mata namin lumabo. Dahil sa bundok ng Zion ay nawasak, ang mga asong gubat ay pagala-gala. Ikaw, Panginoon, magpakailanman ay naghahari. Ang iyong trono ay mananatili sa lahat ng salinlahi. Bakit mo kami nililimot magpakailanman? Bakit mo kami pinababayaan ng kaitagal? Ibalik mo kami sa iyo, O Panginoon, upang kami ay makapanumbalik. Ibalik mo ang aming mga araw na gaya ng una. Talaga bang kami iyong itinakwil? Ikaw ba ay lubhang galit? Ikaw ba ay lubhang galit na galit sa amin? So di ba, pag binasa po natin dyan, question lahat ng mga sinabi ni Prophet Jeremiah. So napaka-profound po ng chapter 5 po. So and then kung mababasa rin po natin, di po ba, wala pong response ang Panginoon dyan sa mga sinabi ni Prophet Jeremiah dyan sa end na po niyan. So, wait lang po. So sa part naman ni Prophet Jeremiah, as a prophet of God, so wala pong response talaga yung Panginoon sa mga panaghoy niya sa Panginoon, di po ba? So siguro dumating rin sa point na sinasabi siguro ni Prophet Jeremiah, ano pang sense sa pagiging prophet niya, di ba? So malamang sa malamang, di po ba, yung mga taong nakapaligid sa kanya, ano na yung response ng Panginoon sa atin, di po ba? So, andun pa rin yung kapag-asahan niya, di po ba? Kung mababasa natin sa Lamentation 3, di po ba? Hindi siya nawawalan ng pag-asa, di po ba? So, it only shows us po na in the midst of great sin, talagang there's a great consequences from God. So, doon lamang nire-remind tayo dyan sa Lamentation, pag binasa po natin yung buong chapter po na talagang yung puot, yung galit ng Panginoon, ay talagang may hangganan, kumbaga. But then, yung God's mercy, di po ba sabi niya, will only manifest if we turn our wicked ways, di ba? So, let's remember, He is faithful and just po to forgive us,
restore us, and as long we are humble enough in recognizing our sins po. So, great reminder for us din po yung importance of serving and obeying God po talaga. So, meron po ba sa area of our lives po ba na kailangan nating i-renew? Kumbaga, renewing touch. Kumbaga, ano ba yung mga places ng deep sorrow natin na that need healing right now po? As a servant of God, tayo po ba, di po ba? Are we willing to trust Him even we cannot see the way forward po? So, always remember po yung verse na sa chapter 3, verse 3 to 25, di ba? Sabi niya, my soul still remember and sinks within me, sabi niya, di ba? This I recall on my mind, sabi niya. Therefore, I have hope. True, sabi niya rin na the Lord's mercies, we are not consumed. Di po ba? Sabi niya sa 24, 23, sabi niya, because His compassion fail not, di po ba? They are new every morning. Great is your faithfulness, di po ba? My Lord is my portion, says my soul. Therefore, sabi sa 25, I hope in Him. The Lord is good to those who wait from Him, di ba? The soul who seeks Him. So, sinisik po ba natin ang Panginoon kapag nakakaranas po tayo ng deep sorrow? So, as wisely, may nabasa nga po ako yung shinare ko po dun sa Facebook ko. Nung nabasa ko nung last day, sabi niya rito, di po ba? So, naalala ko si Prophet Jeremiah doon. Sabi niya, di ba, a wise leader daw po lead while they are bleeding, while they bleed, di po ba? So, hindi naman physically bleed, kumbaga spiritual bleeding. Diba, yung agony, naalala ko si Prophet Jeremiah doon, yung agony niya, yung devastation niya, di po ba? Masakit talaga yun, di po ba? But then, nakikita po natin si Prophet Jeremiah, di po, he fully understand that the calling is greater than the pain, di po ba? So, that's why he keep leading po. He leads his people even while he is hurting, di po ba? He keep walking, not because it is easy, but because he trusts God, who entrusted him with assignment, di po ba? Will also sustain him and restore his strength along the way. So from hopelessness to fear, di po ba, makikita natin yung humility, yung hope, yung restoration, kumbaga, na nandoon kay Prophet Jeremiah. Di ba, pag binasa natin yung last verse niya, sabi niya, talaga bang kami iyon ang itinakwil? Ikaw ba'y lubhang galit na galit sa amin? Di po ba? Kung tatanungin natin sa sarili natin, kung may mga pagkakataon po na tayo tumatalikod sa Panginoon, lumalayo, di po ba? Na parang nawawala ng alignment natin sa Panginoon. So, minsan natatanong din po ba natin to? Na sinasabi natin, Lord, ibalik mo kami, Panginoon, upang kami makapanumbalik, di ba? Ibalik mo kami sa araw na gaya ng una. Ano ba yung mga gaya ng una? Masaya tayo, may pagkakaisa, may pagmamahalan, di po ba? Yun yung gusto natin, di po ba? Yung magkaroon tayo ng pagkakaisa. So yun yung gusto ng Panginoon, na sumunod tayo sa Panginoon. The fact kasi na hindi tayo sumusunod sa Panginoon, the fact na tumatalima na tayo sa mga utos ng Panginoon, magkakaroon talaga tayo ng distraction, magkakaroon talaga ng division. So wag nating hayaan na mangyari sa atin na talagang makikita natin yung puot, yung galit ng Panginoon, na kung saan kapag hindi tayo sumunod sa mga bagay na pinag-uutos niya, mararanasan natin yung pagkukorek ng Panginoon. So, yun lamang po yung aking maibabahagi when it comes sa Lamentation, Book of Lamentation po. So, may time po kayo, pwede nyo rin pong pagbulay-bulayan yung Lamentation 1 to 5. So, ano po yung revelation sa inyo ng Panginoon when it comes po sa panaghoy ni Prophet Jeremiah. So, manalangin na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na kami, Panginoon, ay sama-sama, Lord, ka na nag-aral ng iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, at Lord, hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord, sa aming pananalangin. Hayaan mo, Lord, yung healing sa mga may masakit at karamdaman, Lord God, ay tunay, Lord, na makaranas, Panginoon, sa may mga conflict, nawa makaranas ng comfort, Panginoon, where there is sorrow, Panginoon, Lord. Let your love, Lord God, surround us, even each heart, Panginoon, draw them nearer to you, Lord God. Lord, we lift up those who are lonely, hurting or lost tonight, Lord God, that they may feel your presence, Lord, and know that they are not alone, Panginoon. Thank you, Jesus, for being our Savior and the light in every darkness, Lord God. We give you praise for who you are, Lord God, so faithful, so loving, Lord God, so faithful with us, oh Lord God. You are the ultimate source of our peace, our joy, and everlasting hope, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen.